Dear Lady Love TV. Ruined Fairy Tale with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Ang silid ni Cassie ay nasa penthouse ng hotel. Sa kanya ang buong palapag na iyon, habang ang suite ng mga magulang ay nasa ilalim ng palapag nito. He couldn't help but stiffen at the lavishness of the room. Mula sa draperies hanggang sa pinakamaliit na Jolene na nasa isang bowl sa mesita sa living room ay nagsusumigaw ng pera. Pupusta si Rafi na kung ibebenta ang kalahati sa mga gamit sa penthouse na yon, ay mapapakain nito ang mga bata sa La Soledad sa loob ng 5 taon. He suppressed the overwhelming disgust consuming him over the grandiose lifestyle of the woman in his arms. It is okay. You can leave me here. Her soft voice was like clear and untainted spring water. His eyes flickered towards her. Bumalik na ang kulay sa mga pisngi nito at tila hindi na rin nahihirapang huminga. His eyes landed on her soft, moist lips and he saw that they were rosy pink again. He swallowed and forced himself to look away from her. It's okay. Saan yung kwarto mo? No, really. You can leave me now. Cassie, don't you think it's a little too late to be scared of me now? Iritado niyang putol rito. I'm already here. Might as well make sure you get to bed comfortably. Whatever. Angal nito saka itinuro ang silid nito. Binuksan niya ang pintong itinuro nito at itinulak iyon. Bahagya siyang natigilan nang humantad sa kanya ang pinaka-pink na kwarto na nasilayan niya. Hindi niya akalain na may ganito palang karaming shades ng pink. Light pink, shocking pink, and everything in between. Cortina, wallpaper, carpet, lahat ng iyon ay nasa iba't ibang shades ng pink. Sigurado siyang kapag tinanggal ang kobre kama, ay makikita niyang pink din ang foam ng higaan nito. Don't you dare insult my room. The woman hissed at him. Inosente niya itong tinitigan. Cassie's cheeks were tainted with a pretty shade of pink as well. I didn't say anything. Naningkit ang mga mata nito at tumiim ang namumulang mga labi. Natagpuan niya ang sariling nakatitig sa mga iyon. Bigla ang memorya ng mga labi nito na nakalapat sa kanya ay umago sa kanyang isipan. Pink is pretty. Inis nitong sabi at pinukaw noon ang isip niya. What? Intelihente niyang komento. Pink is pretty and cute, and real men wear pink. So there's nothing wrong with the pink room. He kept his face blank. He had already noticed it before. But in the stark light of her pink room, he could clearly see that an angry Cassie was a very pretty girl and cute one. Payak siyang tumango at iniiwas ang tingin dito. Whatever. Inis itong umismid sa kapilit kumalas sa kanya. Hinayaan niya ito. I'm sure just like Sid, you think this room looks stupid. Sid, napakulat siya roon. Leave please. I'm good now. Thank you. Hindi na siya nito nilingon o binigyan ng pagkakataong sumagot dahil agad itong pumasok sa isang pinto na si tingin niya ay banyo. Ngayon na siya na lamang mag-isang nakatayo sa pink nitong silid, he suddenly felt stupid and angry. Ngayon lang tila bumalik sa katinoan ng kanyang pag-iisip. Mariin siyang napatitig sa sahig. What was he doing here? More importantly, what the hell did he just do in the garden? Marahas niyang naisuklay ang mga daliri sa buhok. Instantly, the memories of Cass's fingers running through his hair assaulted his mind. An overwhelming sense of guilt and disgust flooded his veins. Napapikit siya ng mariin. Hindi siya makapaniwala sa ginawa niya. Ni wala pang 2 linggo mula nang kinausap niya si Annie tungkol sa sitwasyon niya at ngayon ay heto siya. Nakikipaghalikan na sa babaeng pilit ipinapakasal sa kanya ng ama. Napamura siya. Hindi siya makapaniwala na ganito siya kahina, na ganito siya. Andyan na ba siya sa kwarto? Naniga siya nang marinig ang babaeng boses sa labas ng silid. Wala pa siguro, mamaya pa matatapos ang party. Napamura siya nang marinig na palapit ang mga boses ng mga ito sa silid. Tingin niya ay hindi makabubuti kung makikita siya ng kung sino sa silid ng dalaga ng 10 oras ng gabi. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang nito? Lumipad ang mga mata niya sa buong silid para maghanap ng matataguan. Walang balkonahe ang silid at isang malaking bintana lang ang mayroon.
Nasa pinakamataas na palapag ang suite, kaya wala sa pagpipilian ng tumalon siya sa bintana. His eyes flew to the walk-in closet. Agad siyang tumakbo roon at sinubukang buksan iyon, pero nakalakpal ang pinto niyon. He cursed under his breath. Who the hell would lock their walk-in closets? Ang ilalim ng kama ang sunod niyang sinubukan, pero walang espasyo roon para sa kanya. Ano bang kailangan natin linisin sa kwarto niya Kalilinis lang naman natin kanina. Palapit ng palapit ang mga boses at muli siyang napamura. Alam mo naman si Ma'am, paranoid, mukhang ayaw pa dapuan sa alikabok ang alaga niya. Halos nasa labas na ng pinto ang mga boses. Muli siyang napamura. Wala na siyang ibang pagpipilian. He ran toward the bathroom door and ripped it open. Isinara at inilak niya iyon kasabay ng pagkakarinig niya ng pagbukas ng silid ng dalaga. Malakas pa rin ang tibok ng puso sa adrenaline na napataas ang tingin niya sa harapan. Tila may nagnakaw ng kanyang hininga. He wasn't sure what was worse, being caught by the hotel staff in Cassie's room or finding himself inside the woman's bathroom. Napalunok siya habang nakatitig sa dalaga sa loob ng glass-encased shower stall. Tanging ang moisture mula sa mainit na tubig ang tumatakip sa tunay na imahe ng dalaga sa loob ng maliit na cubicle. Even then, it wasn't enough. If anything, it only made worse. The moisture that was preventing him from seeing her whole naked body only made him crave for it more. He could feel his pants tightening as all of his blood seemed to rush down south. Disgusted by his overwhelming lust for her, he forced himself to turn away from her. Pero masyado nang huli, naaninag niya nagtaas ng ulo ang dalaga at gaya ng inaasahan, tumili ito ng malakas. Napamura siya at agad tumakbo papunta sa shower stall. He roughly slid the door open and grabbed her. What are you doing here, you pervert? Agad niyang tinakpan ang bibig nito. The scent of lilac and vanilla attacked his senses as her wet naked body pressed against him. He gritted his teeth. Just bear with me for a minute. May tao sa labas at wala akong ibang matatagpuan. I have no choice. Ma'am? Ma'am Cassie? Kayo po ba yan? Humalabog ang katok ng mga hotel staff sa pinto ng banyo. Nanatiling nakatakip ang kamay niya sa bibig ng dalaga. Ang bilugan nito mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. He swallowed hard as he forced himself to ignore the feel of her womanly flesh tightly pressed against his very aroused form. Please, I really have no choice. I don't think it would be good for anyone to see me here at this time of the night. Inis nitong hinila ang kamay niya paalis sa bibig nito. Their breaths mingle with each other just like they did in the garden. Pero ngayon ay mas malala yung sitwasyon. She was naked and wet. Her plump breasts, her flat abdomen, her firm thighs, the soft mound between her legs. All of her were flushed against his hard frame. Ma'am Cassie, ano pong nangyayari? Bubuksan. I'm okay. Malakas nitong sagot habang matalim na nakatitig sa kanya. May nakita akong ipis, pero napatay ko na. Hindi niya pinansin ang pagtukoy sa kanya nito ng ipis. After the incident in the garden, he knew he deserved to be called worse. Okay. Tila nag-alangan ang tinig ng staff. Sige po, maglilinis na rin po kami dito sandali at baka may ipis din dito. Tapos aalis na din po kami agad. Okay, thank you. Sagot ulit ng dalaga. Narinig niya ang kaluskos mula sa labas ng banyo. Tanda na umalis na sa labas ng pinto ang dalawang staff. Get off me. Cassie hissed and pushed himself. Agad siyang tumalima. Tiimbagang siyang tumalikod dito at mabilis na tinungo ang pinto ng banyo. Idinikit niya ang tenga para marinig kung nakaalis na ba ang mga staff. Sa likod ng isip niya, alam niya kung gaano nakakatawa ang nangyayaring ito sa kanya. He had never been in this embarrassing situation before. And that was saying a lot given the kind of father he had. Inis niyang pinakinggang mabuti ang dalawang staff. Ipis daw? Naluloko na ba siya? Paano magkakaroon ng ipis dito? Pabulong ang tinig at halos hindi niya marinig. Bayaan mo na. Alam mo naman si Ma'am, special child. Ano? Hindi mo ba alam? Sandaling huminto ang nagsasalita at kahit hindi niya nakikita, nakikinikinita niyang umiling ito. Artificial ang pagbubuntis dyan kay Ma'am. As in sobrang hirap. Ang tansya nga ng mga doktor ay hindi siya maiiraos. Tapos tingnan mo, ayan, may sakit pa sa puso.
Narinig ko sa kwento, premature baby yang si ma'am. Sobrang liit daw nung ipinanganak. Hindi nga makahinga ng walang ventilator hanggang 5 years old ata. Hindi rin makalakad ng maayos noon. Kinakailangan ng sandamakmak na therapy para lang makalakad siya at makahinga ng maayos. Parang 10 years na therapy din ata ayon. Hanggang ngayon yata may therapy pa yan. Buti na lang may pera sila, no? True. Kaya pagpasensyahan mo na kung medyo kulang-kulang yan si Ma'am Cassie. Mabait naman yan kahit ganyan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid at ang pagsara niyon. Ilang segundo pa at narinig niya ang mahinang pagbukas at pagsara naman ng main door ng penthouse. They're gone. You can go out now. Nanigas ang likod niya nang marinig ang matigas na tinig ng dalaga. Humarap siya rito at nakitang nakatayo si Cassie sa harap niya. She looked so small and fragile as he stood there, with her fluffy robe dwarfing her petite frame. Habang nakatitig siya rito sa ganoong anyo, ay hindi niya maiwasang maalala kung gaano ito kabata. She may have a face and the curves that could drive even a saint hard, but it did not change the fact that she was barely out of her teens. Sa isiping iyon ay napaiwas siya ng tingin dito. Lalo siyang nahiya sa sarili. He could not believe that he lusted over someone so young and innocent. He could not believe that he lost control and touched and kissed her like that in the garden. Siya na panay ang sabi sa sarili na hindi ito magugustuhan dahil may mahal na siyang iba. Please don't tell my parents about any of this. Nakatiimbagang pa rin siya na magtaas ng tingin sa dalaga. Mataman itong nakatitig sa paa nito at mahigpit na yakap ang sarili. Hindi lang yung tungkol sa, alam mo na, pati yung pagsakit ng dibdib ko. Don't tell me. Don't tell them about it, okay? Nakatungo pa rin ito, pero kita niya ang panggigilid ng luha nito. Mahina siyang napamura. Ayaw niya nakikita ang babaeng umiiyak. Kusang gumalaw ang katawan niya para aluin ito. Pero nag-angat ito ng mukha. She was on the verge of tears, but there was fire in her eyes that refused to die. I know you think I'm just a spoiled brat who gets what she wants, and I don't care if that's what you think. But please, don't tell my parents about this, okay? Just cancel the engagement or whatever you want. Just don't tell them any of this, okay? She pleaded as if her life depended on it. Yet, despite that, her head was held high, and her back was straight and proud. He wondered how could someone so fragile look so strong. Iniiwas niya ang tingin dito. Tumango lang siya at tumalikod sa dalaga. Walang lingon din niyang binuksan ang pinto. Pero bago siya lumabas, hindi niya napigil ang tumigil sandali. I'm sorry about what happened in the garden and what about happened here. I really don't know what came over me. I know saying sorry doesn't change anything, but I'm sorry. It won't happen again. At nilisan niya ang banyo. Diretso rin siyang lumabas ng silid at penthouse nito. Pagkapasok sa elevator at pagkapindot ng palapag kung nasa ng suite niya, mataman siyang tumitig sa salaming dingding. Pilit niyang inalala ang dating nobya. He loved her. He would always love Annie. Would only love Annie. Kahit pansamantalang naghiwalay sila ng nobya, ay hindi ibig sabihin niyon ay tapos na talaga sila. Kailangan lang niyang ayusin ang problema sa soledad. Kapag nakuha na niya ang lupa mula sa mga ito, babalikan niya ang dating nobya. He would never leave her again. Pumikit siya at pilit inalala ang mukhang dating nobya. But all he saw was a pair of large brown eyes staring up at him. He clenched his jaw as he erased the image in his mind. Nagmulat siya ng mariing tumitig muli sa salaming dingding. Kaya niya to. Hindi na siya ang mahinang bata na walang magawa noon para sa kanyang mama. He could fight this. He would never hurt Annie. He could do this. Mariin siyang tumitig sa refleksyon at pilit ibinaon ang lahat ng mga nadama at nalaman tungkol kay Cassie. May umiiyak, may sumisigaw, may malakas na paghampas ng latigo sa balat. Marami pang sigaw at marami pang iyak. Marahas na nagmulat ng mga mata si Rafi. Hinihingal siya at pawisan. Napakalinaw pa rin sa kanyang pandinig ang pag-iyak at pagsigaw na para bang naroon pa rin siya sa kanyang silid. Sa kanilang ancestral house, nakakulong at walang magawa habang naririnig niya ang pambubugbog ng kanyang ama sa ina. Napamura siya at napahilamos sa mukha.
When would this nightmare stop? Nagring ang kanyang cellphone mula sa side table ng kama. Agad siyang kinabahan sa tunog niyon. Isang tao lang ang tumatawag sa kanya ng ganitong oras ng gabi. Agad niyang hinagilap ang cellphone at sinagot. Annie? Rafi? His heart clenched painfully at the sound of her scared voice. Rafi, It's okay, I'm coming. Nakatayo na siya at naghahagilap ng pantalon at polo. It's okay, Annie. Just keep talking to me. Walang 2 minuto at natapos siyang magbihis. Hinagilap niya ang car key sa side table at mabilis na tinungo ang pinto ng suite. Patuloy siya sa pag-alo sa dating nobya habang mabilis na tinutungo ang elevator. Hanggang sa kotse kausap pa rin niya ito. Nakarating siya sa may Makati sa condo unit ng kababata sa loob lamang ng kalahating oras. Tumakbo siya gamit ang hagdanan nang hindi agad bumukas ang elevator. He reached her unit at the 50th floor in less than 3 minutes. He found her in her bedroom, curled in a corner with her arms wrapped tightly around her head. Tila may mariing humahawak sa kanyang sikmura sa pamilyar na takot na anyo ni Annie. Lumapit siya rito sa malalaking hakbang at agad itong niyakap ng mahigpit. Humahagulhol itong gumanti ng yakap sa kanya. Rafi, shh, it's okay, Annie. I'm here now. No one's gonna hurt you again. I won't let anyone hurt you again. Paos ang kanyang tinig at nagiinit ang mga mata. Maingat niya itong kinarga at dinala pabalik sa kama nito. Ayaw nila akong tigilan. Tila pinipiga ang kanyang puso sa takot. At sa tinig ni Annie, mariin niyang hinagkan ang noo nito at ipinulupot lalo ang mga braso rito. It's just a dream. Hindi ka nila masasaktan. Panaginip lang ang lahat. Wala nang mananakit ulit sa'yo. Hindi ko sila papayagan. Patuloy sa paghikbi ang dalaga. He stayed beside her, kissing her hair, hugging her closely, and chasing away the monsters and demons of her nightmares.